Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, ayon po kay Trillanes, yung pagkaka-aresto po kay Tevez ay sa pamamagitan po o pagtulong po ng Interpol. Yung Interpol po, alam na po natin yan, no? International Police. Pwede po ba na yung ginawa ng pag-aresto kay Tevez ayon kay Trillanes, pwede po bang mangyari yan? Pag-usapan po natin yan, no? Kay Duterte. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, no? Hindi po paparusahan ni VP Sara Duterte. Natuwa po yung dalawang grupong ng mga teachers, no? Kaya lang hinahanap ko sana kaya, ito na sana yung magandang pagkakataon kay Franz Castro na maipakita niya na siya, ina-appreciate niya naman yung ginagawa sa mga teacher, no? Kaso, hindi pa rin natin nakita eh. At syempre, good news po. Number 1 na naman si Pangulong Duterte. Akala ko ba sa senatoriables? Akala ko ba si Pangulong Duterte ay irrelevant na? Bakit lagi number 1 sa senatoriables? Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa po, no? Iba pa pong topic. Pag meron pa pong oras, meron pa po akong nakasalang na ibang topic. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Ayon po dito, basahin lang natin to sinabi ni Trillanes, ang pag-aresto kay Tevez sa tulong ng Interpol at Timor-Leste Police Force ay magiging halimbawa kung papaano aarestuin si Duterte kapag lumabas na ang kanyang ICC warrant. Okay. At kapag padadaanin din ito sa Interpol, ito ay obligasyon ng isang member state ng Interpol gaya ng Pilipinas, gaya ng ginawa kay Tevez nung binaba ng Interpol ang Red Notice o International Warrant of Arrest niya sa Timor-Leste Police. Hindi ito nag-request ng validity of the Red Notice, kundi hinuli agad si Tevez. Okay. Alam po ninyo, sa biglang tingin, no? Parang tama si Trillanes, Interpol, International Criminal Police Organization. Ang tanong, makikipagtulungan ba yung PNP, Philippine National Police, sa ICC? Pwede bang utusan ng ICC yung Interpol? Hindi naman niya sakop yung Interpol eh. Ibang ahensya, ibang grupo po yun ng mga bansa. So hindi po pwedeng utusan ng ICC. Ang sakop lang po ng ICC yung kanyang mga miyembro na bansa, no? Sa miyembro lang po siya. Okay. So kung hindi tayo miyembro, kaya hindi rin niya po sakop yung Interpol. Kahit miyembro tayo ng Interpol, hindi rin po mauutusan ng ICC yung Interpol. Bansa sa bansa yung Interpol eh. Yung korte, halimbawa, yung korte ng US. Kasi mas direkta tayo, may extradition tayo. Halimbawa, walang Interpol lang ang ginamit. Lahat ng miyembro ng Interpol pwedeng hulihin yung wanted sa US. Okay, di ba? Yung ICC, wala po siyang kapangyarihan na utusan yung Interpol. Magkaiba pang grupo yan. Kaya mali po yan na magagamit po yung Interpol ng ICC. Ay, hindi po. Sino ka naman sabihin ng Interpol? Teka muna, bakit? Wala ka naman sa constitution namin. No? Ang mag-uutos lang sa amin, yung mga miyembro naming bansa na merong wanted sa kanila na nakalabas sa bansa nila, tutugisin na siya ng International Police. Kasi labas na sa Pilipinas eh. Yun po yun. Yung ICC po, wala po siyang police power. Correct si Aris. Wala siyang police power. So, hindi niya pwede utusan yung Interpol. Nahulihin niyo si Duterte. Una, wala namang warrant of arrest si Duterte. Sa utak niyo lang may warrant of arrest eh. Actually, hindi nga iniintindi. Hindi po yan iniintindi ni Pangulong Duterte. Mas iniintindi niya pa yung kaibigan niya, si Pastor Kibuloy. Kasi totoo na yung kay Pastor Kibuloy. Yan sa inyo, kwentuhan pa lang. Kwentuhan pa lang yan eh. Di ba? Never pong pwedeng utusan ng ICC yung Interpol. Kaya po yan, kwentong barbero na naman yan sa Trillanes. Ikalawa po, yung kinakailangan na makipagtulungan yung PNP. At ang pinakapinuno po ng PNP, yung presidente po ng Pilipinas, paulit-ulit na nagsasabi na wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Delikado kasi yan pag sinabi bigla ni Pangulong Marcos. No, matalino rin si Pangulong Marcos eh. Bakit? Kasi balang araw, pwedeng bumalik sa kanya yan. Yung pakikipagtulungan niya ngayon. Halimbawa po,
Makikitid kasi yung mga followers minsan ni Pangulong Marcos, hanggang doon lang sila sa pangyari na hanggang doon lang sila sa pangyari na kinakailangan makulong si Duterte, kaya papasukin na ni Pangulong Marcos yung ICC. Hindi ba pwedeng akala niyo ba yung mga nagsampa kay Marcos ay kay Duterte, hindi po pwedeng magsampa kay Marcos? Pwede rin yun eh. Di ba? Pag nakipagtulungan ngayon si Marcos, hindi niya na pwedeng ikatwiran na hindi tayo membro niya pag siya na sinampahan ng reklamo. Alam niyo, madali lang, naghanap lang yung mga yan eh. Naghanap lang yung mga dilawan, yung mga makabayan black. Naghanap lang sila ng way. Trinay lang nila yung ICC ngayon. Ngayon, pag nag-click sila dyan, lahat na ng presidente ng Pilipinas, hahanapan nila ng kaso para isampa sa ICC. Sinong loko-loko na presidente yung papayag dyan? Alam na nila yan eh. Di ba? Parang people power yan eh. Nung people power, ay umubra kay Marcos. Lahat na ng ayaw ng dilawan na presidente. Ayaw na nila kay Erap, people power. Ayaw nila kay Gloria. Gusto nila i-people power si Gloria eh. Ang susi doon, si Ramos pumalag eh. Pinalagan sila ni Ramos eh. Gusto nila i-people power si Duterte. Laos na yung people power kay Duterte. Wala na yan. Dinurog na sila lahat ni Duterte. Kaya wala na pong silang pagtatangka na people power. Nagbago naman na estilo. Hindi na natin kaya yung people power. Huling panawagan natin, 30 lang. 30 lang ang nagpunta eh. No? Huling huling panawagan natin, 30 lang pumunta. Bakit pa tayo mananawagan? Hindi na effective. Kaya po nakaisip sila, puta ICC. Malay mo mag-click. Kaya gustong-gusto nila magtagumpay sa ICC. Gagamitin po nilang power yan laban sa mga susunod na presidente. Ang problema nila lahat, ang presidente nilang sinampulan, si Duterte. Nagsasampa pa lang sila, sobrang ingay, dadaldal, no? Nagsasampa pa lang sila na reklamo, binobroadcast na nila sa media, makukulong na si Duterte, eto na, sinasampa na namin ng kaso. Ganun ba? O sige, aalis na tayo sa ICC. Alam niyo yun? Iniisip pa lang nila, naunahan na sila ng mga legal moves ni Duterte. Parang itong kay Pastor Kibuloy. Papunta pa lang sila sa pagkumpiska ng ari-arian ni Kibuloy. Naunahan na kagad sila ni Duterte. Siya na kagad ang administrator. Paano nyo titirahin yung administrator? Henyo. Di ba? Ibang uri po talaga. Kaya malabo yan. Malabo yan sinasabi niya ni Trillanes. Yan po mga imposibleng mangyari, no? Okay. Kaya yung mga naniniwala pa rin na makukulong pa rin siya sa pamamagitan. Hindi nga po makapagsimulang mag-imbestiga. Kung nag-iimbestiga man sila, palihim pa. Imaginein po niyo yun, takot po silang lumantad. Bakit? Hindi sila welcome dito. Hindi tayo makikipagtulungan. Kung totoo yun na nag-iimbestiga sila, imbestiga pa lang nga, palihim pa eh. Pwede mo bang palihim na di ba? Pwede bang palihim na hulihin si Duterte? Okay. Kaya malabo yan, no? Yan po ay atmos intriga. Pag-intriga kay Duterte. Bago tayo total na talakay na natin to noong nakaraan. Ang tingin ko talaga yung mga, kung pupunta pa pala sa Senado, di ba? Na-revoke po nila. Pupunta pa sa Senado yung franchise ng SMNI. Malamang sa hindi, pag-aksaya lang po ng panahon. At ano lang yan, no? yung ginawa nilang revocation ng Congress sa SMNI franchise, pag-aksaya lang po ng panahon at pera ng taong bayan. No? Ang question ko sa Congress, nag-imbestiga kayo ay tinanggalan nyo ng prangkisa, ilang araw, mas maraming dapat kayong pagtuunan ng pansin. Halimbawa, di ba? Kung kayo po matino talagang mga congressman, ang dapat nilulutas natin, kasama na rin kayo sa Senado, ang dapat na nilulutas natin, di ba? Una, paano mapapababa yung presyo ng bigas? Paano yung inflation makokontrol? Paano yung El Nino? No? Paano kayo makakatulong sa El Nino? Wala yan lahat eh. Paano yung kahit biyahe na ng biyahe si Pangulong Marcos, mas mababa pa rin yung foreign direct investment natin kaysa sa dating Pangulo na nasa Malacanang lang halos. Yun dapat yung pinagtutuunan nyo ng pansin eh. Hindi, paano natin mapapakulong si Kibuloy? Paano natin si Kibuloy ay matatanggalan ng prangkisa? Hindi na makapag-broadcast? Too late na rin naman po. Sa totoo lang po. Sino po sa inyo nanonood ng SMNI sa TV? Karamihan po sa atin nanonood tayo ng SMNI sa rin? Sa YouTube rin eh. Karamihan sa atin sa internet din eh. Parang lang yan, parang ABS-CBN.
Natanggalan ng prangkisa pero nanonood pa rin ng mga tao ng ABS-CBN. Bigas, El Nino, no? Tapos, bakit bagsak yung investment? Tignan po ninyo, 60%. 60% na po ng kita last year ng Bangko Sentral ng Pilipinas. 60% po ang nawala. Biruin mo, kumikita tayo ng 60 billion a year dati. Ngayon, 25 billion na lang. Yung nawala sa atin na billion-billion yung putya, ganun lang kalaki investment sa atin. No? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman